Nandito ako ngayon sa isa sa pinaka-major na tourist spot dito sa Tokyo. Hello mga kababayan, nandito uli ako si Nico Suki na maghahatid sa inyo ng mga exciting na impormasyon mula dito sa Japan. Hindi ko inaasahan na mapunta ako ngayon dito, pero since maaga ako natapos sa trabaho at mayroon akong free na time, pagdesisyonan kong bisitahin ulit itong lugar na to dahil isa to sa mga pinupuntahan at pinadayo ng mga tao sa buong mundo pag nagpupunta dito sa Japan. Ang dami-dami talaga mga turista, so hindi ako nahihiya na magsalita ng malaking boses at video ngayon, kausap ng sarili ko dahil marami talaga mga YouTuber dito. Maski ako nagugulat sa dami ng mga turista ngayon. So, nandito na ako sa pinakadulo ng Nakamise. Itong nasa likod ko, ito yung pinaka-main or hondo sa Japanese. Ayon sa research ko. Ginawa siya siguro ng mga 645. Di ba maganda siya pag nasa gabi, di ba? Mas maganda yung light ups niya, di ba? Bali siguro mga ilang taon na ba? Mga 12 years ago na yung huling punta ko rito. Yung mga time na yan, wala pa masyadong foreigners, puro Japanese lang. Pero ngayon, wala nang Japanese, puro foreigners. Meron ako nakitang magandang spot para bisitahin natin. Ito siya. Nasa gilid. Siguro yung mga nasa gilid din yung mga active paggabi na, mga inuman. So tingnan natin kung anong meron sila dito, no?
Ngayon, nandito tayo ngayon sa likod ng Asakusa Temple o Sensoji. Ngayon, nakita ko ito, ang daming tao. Tingnan natin. O, diba? Kaya pala ang daming tao. Yung mga tao dito, pagtapos dito, nagpupunta sila doon sa main temple. O, may mga ganyang kainan na nasa labas. O, parang Pilipinas din, di ba? Ano bang tao dito? Yung mga ganyang itsura. Naalala ko yung Korea, nagpunta ako ng Korea. Maraming ganyan sa Korea at sa Taiwan, di ba? Oh, ang daming tao. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong maraming tao na pila-pila yung mga tindahan sa labas. Oh. Ano, mag-try ba tayo ng mga isang pagkain? Nagugutom na ako, di ba? Nakailang stores ako, inikot ko kanina para gusto ko sanang kumain ng isa. Tapos sabi sa akin, sorry, two person above, sabi sa akin. Hindi nga naman po pwede yan. Marami pa naman tayo mapag-iikutan dito eh. So, try na lang natin tong taiyaki. Ito na lang. Kung pipilitin kong pumasok sa restaurant, hindi naman ako makakain eh. So, i-try na lang natin tong ano dito, kumakain habang naglalakad. Ang daming nakapila. Siguro masarap tong ano na to, no? Itong tindahan na to, no? Bumalik ako kasi sabi sa akin bawal daw yung cash. Ngayon, pagbalik ko galing ng ATM, ang haba ng pila. Diba? Haba ng pila. Siguro talaga masarap yung mga binibenta nilang taiyaki siguro, no? Sa wakas, nakabili ako. Bumili ako 3. Ito. So mga kababayan, wala akong lugar para mapagkainan. So naglakad ako ng konti at napunta ako dito. Dahil yung katabi natin, umiinom dito. Yan sila. So ngayon, nandito ako para kainin tong taiyaki. Ito siya. Ang daming tao, nakakahiya. Ito yung itsura niya. So, ito yung kakain natin kung ano yung laman nito. Matamis. Ito yung laman niya. Red beans. Kumakain ako. Ang background ko yung Tokyo Skytree. Okay, so naubos ko na yung 3 taiyaki. Kulang pa ata. Pero yun, okay lang. Medyo busog ako dahil yun nga, yung azuki, yung red beans is super tamis. Nabusog na ako, pero uuwi na ako. Ayun, so ganyan naman ang ginagawa ko sa pag gumagawa ko ng mga videos. Maglalakad ako. Wala namang specific akong purpose. Kumbaga parang yun, ganun. Maglalakad-lakad lang, tapos i-introduce yung mga napuntahan. Kaya nung last videos ko, di ba nagpunta ako ng Tokyo Disney Resort ng Ikspiari. Pagtapos ko ng trabaho, wala naman ako talagang purpose doon. Ikot-ikot lang ako, di ba? So yun, ganyan ako gumawa ng ng mga video. Last time na nandito ako is 13 years ago. Ilang years na ba yun? Pero matagal na yun, mga 12 years ago na yun. Ginagawa pa tong Skytree. Yung mga panahon na yun, puro Japanese lang, walang masyadong foreigner. Parami ang foreigners na nagpupunta dito sa Japan dahil binabawasan nila ng konti mga requirements para sa visa para makapunta dito yung mga maraming foreigners, diba? Karon ng Olympics, medyo binawasan nila yung mga requirements, so dumami yung mga foreigner. Tapos nabawasan din ng konti dahil nagkaroon ng pandemic.
Pero ngayon, since natapos na rin yung pandemic, bumalik uli, mas maraming turista yung dumadayo ngayon dito sa Japan. Kaya dito sa area to, especially itong Asakusa, isa to sa major na tourist spot. Almost puro foreigners na, di ba?